Panginoon, walang katulad, O God. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa paglilinis. Salamat sa kalayaan, Panginoon, na makalapit sa iyong harapan, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Sa rami ng aming mga nagawang hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Pero Lord, naririto kami ngayon. Malaya, may kakayanan, may lakas, Panginoon, na makasamba sa iyo. Marinig ang iyong mga salita, Panginoon, at muli maranasan namin ang presensya mo, pagpapalang spiritual, Panginoon, kapayapaan ng puso. Salamat sa mga pribilehiyong ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy naming lumalapit, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, ang bawat tatayo sa pulpitong ito, Panginoon. Gabayan mo ng iyong banal na spirito. Huwag mong hayaang hindi ka mapapurihan at maitaas, Panginoon. Huwag mong hayaang hindi ikaw ang makita, O Diyos. Itago mo kami, bawat isang tatayo sa harapang ito upang ikaw lamang ang makita ang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Makita ang kadakilaan mo at kabutihan mo, O Diyos. Walang ibang makita, Panginoon, kundi ikaw lamang at ang kapangyarihan mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa bawat gagamitin mo mula sa magpe-preside, Panginoon, hanggang sa magtutugtugan sa mga awit, Panginoon, sa mga tutugtog, O God. Sa magdadala ng iyong salita, Panginoon, Lord, dalangin ko, Panginoon, ang iyong banal na spirito ang siyang bumalot sa bawat isa, Panginoon, upang maranasan ang presensya mo, Panginoon, mapagpalang spiritual, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa bawat isa sa umagang ito, maging sa mga wala pa rito, O God. Ako po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay humihiling, Panginoon, na samahan mo ang bawat isa, O God. Dalhin mo ang kanilang mga pangyapak dito ng may excitement, Panginoon, na maranasan ang iyong presensya. Walang ibang naisip, Panginoon, kundi ang makapiling ka, maranasan ang presensya mo, Panginoon. Lord, madakila ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinagpapasalamat namin ang gagawin mo sa bawat isa, mga pagpapalang espiritual na mararanasan namin na walang katulad, Panginoon. Lord, naniniwala ako na hindi mo kami bibiguin, Panginoon, sapagkat ang lahat ng nagnanais ng presensya mo, O God, ay pagpapalain mo, pagtatagumpayin mo, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Salamat, O Diyos. Patuloy namin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na naririto, na iyo, O God, pakalilinisin, pagpapalain, at hindi kami mabibigo, O Diyos, hanggang paglabas, Panginoon. Lord, hanggang sa isang pagsabak namin muli sa labas, Panginoon, mararanasan namin na pagpapala mo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa iyo namin nais itaas ang pananambahang ito, Panginoon. Walang ibang mapapurihan kundi ikaw lamang, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang pinakamataas na papuri pagsamba, sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, bago po natin simulan yung ating pananambahan, tawagan ko po muna si Tora. Manatili po tayong nakatayo. Mayroon ba kayong alam sa araw na ito? Okay. Ngayon po ay araw ng kalayaan for, dito sa Pilipinas, it's 124 years na napalaya tayo mula sa pagkabihag ng mga Kastila. Pero sa ating, that is in our physical life. Pero sa ating spiritual life, 2,000 years ago, napalaya tayo sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo doon sa krus. So, ngayon, tayo muna ay bilang paggalang, no, sa ating kasarinlan. Ito ay aming napag-usapan ng mga pastor na in due respect, no, pagkilala sa ating kalayaan, sa ating kasarinlan, awitin muna natin yung pambansang awit. Tingnan lang natin doon. Ha?
Kabanatang Makabayan. Sabay-sabay po nating basahin yan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinupkop ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, at nagdadarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Tayo po'y makakaupo na. Mr. Jing. Ayun, salamat sa Panginoon na late ako. Magpasalamat muna ako sa Panginoon. Bago ang lahat, Sabay ng pagsunod natin dito ay yung paglimot at pag-usad, paghakbang patungo sa pagsunod sa ating mga.
pag-ibig sa mundo ay mataas ang pamantayan. Hindi ka kamahal-mahal kung ikaw ay hindi makikipagsabayan. Pakiramdam mo, walang pag-escort sa love life mo. Doon ang tayo man ang buhay mo. Ito ang larong tinatawag na laban ng buhay. Sa laro na to, posible kang masaktan, masugatan, tumumba hanggang madaganan. Ang laban ng buhay ay nakabase sa tunay na mga laban natin habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Madadapa tayo, masusugatan, masasaktan at pilit na dadaganan ng kaaway para lang makuha o mawala sa atin ang ating buhay na nagsisilbing pananampalataya natin upang patuloy na sumunod, humakbang kasama ang Panginoon. Kaya tulad sa laro, pinipilit nating ipaglaban ang ating buhay, ganun din naman sana sa ating pananampalataya. Huwag nating hayaang idapa, saktan, sugatan at daganan lang tayo. Let's make every effort para ipagtanggol ito. Dahil ang paglilingkod sa Lord hindi tungkol sa ating mga kabiguan o pagtumba. Ito ay tungkol sa kung ilang beses kang tumayo at lumaban kasama siya. Sabay ng pagsunod natin dito ay yung paglimot at pag-usad, paghakbang patungo sa pagsunod sa ating
pagdesisyon ninyo pa sa pagbabautismo, hindi lang para na ipakita kayo na ay belong kayo sa LLFC, kundi ito ay personal ninyong desisyon para sa Panginoon Lord. Ipapakita ko sa mundo, bagamat walang mga tao dito, kami lang dito sa church, kami yung witness sa inyong desisyon na ito, na susunod kayo sa Panginoon. This is the decision that God wants everyone na sumunod sa Kanya. Pray for them. Pray for them. Hallelujah. Give your blessing to them. Lord, thank you, Jesus. Thank you for their lives, O Lord God. Hallelujah. Nag-iwan ang Panginoon ang kanilang commitment, ang kanilang pananampalataya. Ngayon pa lang, Panginoon, i-increase mo. Tulungan mo sila, Panginoon. I-increase ang kanilang pananampalataya. Na hindi lang sila dito, Panginoon, magsalita. Kundi sila bagkus, Panginoon, sa buong buhay nila, Panginoon. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Amen. Tunay nga na mabuti ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga pagkukulang. Salamat sa Panginoon kasi siya yung nagpupuno. Amen. Tayo na po ay tumayo. Tinatawagan ko na si Jasmine para pangunahan tayo sa pag-aawitan. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Alam ko naman na excited na ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon at ready na rin. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. You turn it all around.
the word of the Lord this morning. Hallelujah. You are God, and we'll lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, and we won't stop giving all we got. So worthy of all glory, and oh, there is no other, and you are forever. Lord over all, there's nobody like you, and no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Boundless love, like before the sun. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all you got. Creation, so keep singing. And oh, there is no other, and you are forever. Lord over all, there's nobody like you, and no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Hallelujah, Lord. Let endless praise resound from your heart. We lift you up. Hallelujah. Up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Hallelujah, Jesus, O God. Salamat, Panginoon, Lord. Salamat, Jesus, sa iyong presensya. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus, O God. Hallelujah, Jesus. O God, hallelujah, Lord. Yes, Jesus, O God, Lord. This morning, Panginoon, Lord, touch our hearts, Panginoon, na maramdaman namin, Lord, ang iyong presensya, Lord God, Lord. Lord, I'm praying, Panginoon, Lord, sa bawat isa na nandito, Panginoon, Lord, na hindi lalabas, Lord God, ng iyong pananambahan, Panginoon, ng empty-hearted, bagos, Lord God, ay punong-puno, Lord God, ng iyong presensya, ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord.
jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the way of His wind and mercy. Yes, Jesus, and all of a sudden I am unaware of this affliction eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us, and how He loves us so. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. I know that you love us, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Thank you for the love, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. And He is jealous. Love is like a hurricane. I am a tree bending beneath the way of His wind and mercy. And all of a sudden, I am unaware of this affliction eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us, how He loves us so. Yes, Lord, hallelujah, Lord Jesus, oh God. Jesus loves us. Hallelujah, God. Hallelujah, yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon Jesus. He loves us. Guys, Jesus loves us. Tandaan niyo yan. Kung iisip nyo na walang nagmamahal sa inyo, hindi yun totoo. Kasi ang Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon. Lagi mong natandaan yan. Hallelujah, Jesus. He is jealous for me. Love's like a hurricane, and I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden, and I am unaware of this affliction eclipsed by glory. How beautiful you are, and how great
aming binabaramdam sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yeah, He loves us, and oh, how He loves us, oh, how He loves us, oh, how He loves us. Yes, He loves us, and oh, how He loves us, and oh, how He loves us, oh, how He loves. Yes, He loves us, and oh, how He loves us, and oh, how He loves us, and oh, how He loves. Salamat, Panginoon, O God, sa iyong pagmamahal sa amin, Lord. Thank you, Jesus, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Patuloy natin na purihin ang Panginoon ngayong umaga. Hallelujah, Jesus, Lord. Purihin ka, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyo, Lord Jesus, O Lord. Maraming Lord God, salamat sa pagmahal mo, Lord God, sa amin, Panginoon Jesus. We all know that you love us, Panginoon, and patuloy na minamahal mo, always love mo, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Hallelujah, Jesus. You call me out upon the waters, great unknown, where feet may fail, and there I'll find you in the mystery, in ocean still, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. The feet that fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep
Lord, sa iyong presensya. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah! Palakpakan muna natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon naman po, ihanda po natin ating mga puso't isipan para sa mensahe ng Panginoon. Tinatawagan ko na po si Brother Dolpo. Father, tunay, O God, ikaw, Diyos, ang siyang magsalita dito sa aming kaligitnaan, O God. Isan niyo po, Lord, aming puso't isipan upang maunawaan niyo, Panginoon, ang nais niyong iparating, O God. Father, ayaw niyo ang Holy Spirit, O Lord, ang siyang magpapaunawa sa amin, O Diyos, dito sa aming kaligitnaan. Ayaw siya yung mga pangako sa aming dalawang tatlo na katipon na nandito ka po, Panginoon si Kristo, sa aming kaligitnaan. Lord, inaangkin na po namin ang victory dahil ikaw po, O Diyos, ang siyang nandito, O God. Kami iyo lamang po, Lord, yung paglingkod bilang instrumento lamang po, O Diyos. Purihin ka, O dakilang Diyos, tupad ng langit, sa pangalan ni Jesus, tayo pong hati. Makaupo na po. Okay lang po yan, kahit walang Brad, kahit wala pong mic, ay ang busis ko po, para na rin pong nakabit ang mic. Kaya nga po, doon po ay ganito rin, mayroon tayong mic, pero hindi po talaga ako gumagamit ng mic. Dahil pag gumagamit po ako ng mic, para po kumakaligid po sa mic. Pero salamat po sa mga sa loob po ng 2 taon ay hindi po ay nandito po kasama niyo. Kaganahan po talaga na makasama kayo dito po sa gawain po ng Panginoon. Napakalamin po, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Kaya napag inaatasan kayo ng leader niyo, ni pastora na gawin niyo po. Dahil ang nasa likod po noon, blessing po. Di ba po yun? Ang pagpapala po ng Panginoon
Kagabi po, sabi ko po sa anak ko, huwag niyo na pong i-edit yan kasi naka-PowerPoint na yan. Gusto ko pindot-pindot na lang. Sabi niya, hindi, kinakailangan po i-edit kasi mayroon pong live. At marami po bang nanonood sa live? Amen. Kayo pong nanonood dyan sa live, hanggang maaari pumunta po kayo dito. Dahil ang blessing po, nandito po sa palambahan. Amen pa? Wala po dyan sa labas. Ang sabi po sa scripture, ang sabi po, papakainin po tayo sa salita ng Panginoon. Pwede po ba lumabas yung pagkain sa loob ng screen? Hindi po. Kaya kailangan nandoon yung plato, nandyan sa harap po. Amen pa? Amen. Kaya ang blessing nandito. Hanggang maaari po, ang sabi nga sa 7 araw, tayo po'y sumamba sa Panginoon. Hindi po ba? Paano tayo sasamba sa Panginoon? Yung iba natutulog. Minsan sumisilip lang doon sa screen. Ngayon, nanonood kay pastora habang nagpipress, nakakatulog po. Pinapaypayan ni Satanas. Bumibigat po yun dito. Habang nakakinig salita ng Panginoon, bumibigat po yung pilik mata. Hindi niyo po pala pinapaypayan ni kayo ni Satanas, matulog ka na para wala kang malaman. Amen pa? Kaya ang sabi nga po, my people will perish because lack of knowledge. Napapahamak ang mga tao dahil kulang sa kalaman. Paano tayo magkaroon ng kalaman, sapat na kalaman sa Panginoon? Sa pamagitan po ng pakikinig ng salita po ng Panginoon. Amen pa? Amen. Magpatuloy po tayo. Ang sabi diyan, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinahanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Take note, ang mga hinahandaan lang po ng Panginoon, yung sumusunod po sa Kanya ng buong puso. Pero yung hindi po sumusunod sa Kanya, wala pong paghahanda doon. Opo. Whether you believe it or not, ang pinaghahandaan lang po ng Panginoon, yung totoo po talagang sumusunod. Dahil sa Kanya pong muling pagbabalik, ang kukunin lang po ng Panginoon, ang naglilingkod lang po ng tapat. Ang nanatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. By the way, sa hindi po nakakilala sa akin, ako nga pala si Brother Dolpo. Okay, nandito po ako muli sa inyong harapan. Baka isipin niyo po, nandyan na naman yung madaldal yan magsalita. Madaldal po talaga ako dito sa harapan, pero nandun ako sa kulyan, gusto po doon sa sulok para wala po kong kausap. At focus ako sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Ewan pa? Napakasarap talaga makinig sa salita ng Panginoon. Yung iba po, pag ina-assign dito, kinakabahan. Ayaw ko, pastora. Bakit? Nahihiya kasi ako. Hindi po kayo nahiya sa tao, nahihiya kayo sa Diyos. Amen po? Kapag kinahiya natin, Panginoon, kakahiya rin tayo sa langit. Gusto niyo po ba yan? Ayaw po natin. Naniwala niyo po ba kayo na ang pagbabalik po ng Panginoon ay malapit na talaga? Malapit at malapit na po talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Ang introduction pa lang po 'yon. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon, paki-plus kuya, ang mensahe po ng pamagat ng Panginoon ay pinamagatan ko pong God is preparing you for greater thing. Naniwala kayo doon? Pinaghahandaan tayo ng Panginoon ng mas maganda pang mga bagay. Saan natin matatagpuan yon? Wala po dito. Sa langit po. Sa panahon po ngayon sa kasalukuyan, talagang makikita po natin sa mga tao ay pinaghahandaan po talaga nila ay material na bagay. Pero ang sabi dito, God preparing you for greater thing. Pinaghandaan tayo ng mas, higit pa na mas maganda. Kung maganda dito po sa lupa, higit na maganda ang pinaghanda sa ating Lord doon po sa langit. Isa lang pong susi, tayo po'y sumunod. Tayo po'y ibigin natin ng buong puso si Jesus. Amen po? Para makasama tayo sa kanyang muling pagbabalik. Sa punto po ito, mayroon po tayong 3 puntos. Mayroon tayong 3 point. Una po, ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga o ang sumasagi sa isip ng tao, ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So meaning, hindi pa nakikita sa ating mga mata, ni narinig ng tainga. Kung maganda ang ating nakikita dito sa kapaligiran, yung higit na mas maganda ay wala pa pala sa kalingkingan na hinihanda ng Panginoon. Amen pa? Okay, ito po, kwento po sa inyo.
dito po sa lupa at sa ilalim po ng dagat, mas maganda sa ilalim ng dagat. Opo. Dito kung makita niyo po na maganda ang view, pero kapag nandoon kayo sa 60 feet, 80 feet, ang ganda ng coral na hindi mo ma-imagine. Ang ganda talaga. Kung paano nakikita niyo sa TV, pero pag nandoon na kayo sa 60 or 80 feet, ang ganda talaga ng coral. So, marami pong hindi nakakita doon sa 60 feet or 80 feet. Ang ganda talaga na kung may video nga lang ako, ipapakita ko po sa inyo. Subalit wala po akong video nung time na yon. Pero ang promise ng Panginoon, higit na maganda ang lahat ng umiibig po sa Kanya, ang pinaghandaan niya. Amen po? Kung dito po sa lupa, naghahanda po tayo, anong pinaghandaan natin para sa future natin? Kailangan magtrabaho tayo. Okay, mayroon tayong sapat na sweldo upang matustusan ang pangailangan ng ating pamilya. Magkaroon tayo ng maayos na tahanan, makakatulog tayo ng maayos. Yun po yung pinaghandaan po natin. Okay, pero sa langit po, wala na po yung paghahanda po na yan dito sa lupa. Ang hinahanap po ng Panginoon ay dito po sa ating puso kung paano po tayo maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen po? Sabi nga nito, ganito ang sinasabi ng sulatan, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga o ang sumasagi sa isip ng tao, ang inahanda ng Diyos sa mga umiibig lang po sa Kanya. Pag tinanong mo, Brad, saan ka nung last Sunday? May overtime kasi ako. Ganon. Pagbalik ng Panginoon, sasabihin sa iyo, mag-overtime ka muna kapatid. Amen ba? May pangangailangan tayo ng bawat isa. Pero ang sabi ni Lord, unahin muna natin siya. At hayaan natin na idaragdag na lamang niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Totoo po talaga. Subok ko na si Lord. Doon po sa aking pinagtrabahuan, nung kasagsagan po talaga ng pandemic. Kailan po ba nag-start ng pandemic? Anong buwan yon? March, okay. Pagdating po ng April ay nag-lockdown. Kahit doon lockdown din. Takot na takot talaga ang mga tao. Okay. Nung mag-lockdown, maraming nalagnat. Kahit yung sa mga kasama ko, talaga nilagnat sila. Ngayon, pinanghawakan ko po ang salita ng Panginoon sa Isaiah 41:10. Ang sabi doon, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ako si Yahweh ay yung Diyos, palalakasin kita at ingatan, tutulungan at ililigtas. Sino po nangako doon? Si Yahweh, ang Panginoong Diyos ng ating pinaglingkuran. So pinanghawakan ko po yun. Ngayon po, yung Bible study namin doon ay tuloy-tuloy lang. Dahil pinanghawakan ko ang salita ng Panginoon. Ngayon po, pinuntahan po ako ng pinakahid doon. Ang sabi sa akin, kung pwede sumunod tayo sa protocol. Sabi sa akin. Opo, sumusunod naman po kami sa mga protocol. Sabi sa akin, mayroon ba kayong mask dyan? Sabi ko, mayroon po. Mayroon ba kayo dyan alcohol? Sabi ko, mayroon po. Mayroon social distancing ba kayo? Ay, opo, ito to, social distancing naman kami. Sabi niya sa akin. Kung pwede, 10 lang sa loob ng panambahan. Sabi ko, Pastor, mapipigilan ko ba yan kapag pinadala yan dito ni Lord? Lahat ng pumupunta yan dito, hindi ko yan mapipigilan. Welcome po yan dahil pinapadala yan dito ng Panginoon. Ngayon, kung mayroong mapapasok dito na mayroong sakit, si Lord po ang magpapagaling yan. Hindi talaga nagmintis. Mayroon talagang pumasok talaga na may sakit. As in, COVID talaga, namumula ang mata. Ganun pala nagkaroon ng COVID, namumula ang mata, taas ng lagnat. So, ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pabayaan man. Ngayon, pinag-pray po namin. Kinabukasan po gumaling, parang wala pong nangyari. Nakikita po namin doon, kapag pinanghawakan mo ang salita ng Panginoon, hindi ka talaga iiwan ni pabayaan man, kapatid. Kapag patuloy mo panghawakan ang salita ng Panginoon dito sa ating puso, anuman ang iyong pangangailangan, i-provide yan ni Lord. Amen pa?
Dahil pinanghawakan mo ang kanyang banal na sita. Ituloy po natin ang kwento. Okay. Pagkatapos po noon, pinuntahan ako. Sabing ganon, itigil mo na. Sabing ganon sa akin. Sabi ko, Pastor, maging ang mga doktor, sabi ko, kumplito yan sila. Mayroong PPA, mayroon silang sinusuot dyan. Kumplito yan sila. Alam nilang iwasan ang mga sakit na yon. Ang tanong, bakit sila namatay? Hindi makasagot sa akin. Ang tunay na proteksyon, ang sabi ko, nasa Panginoon. Wala po sa tao. Nasa Panginoon po, hawak po ni Lord ang ating buhay. At kung ika'y tunay na lingkod niya, hindi ka iiwan ni pabayaan. Hindi siya nakasagot sa akin. Alam niyo po, nung pag-uwi, hiwa-hiwalay na kami, siya po nagkaroon ng COVID. Dalawa sila nagkaroon ng COVID. Ngayon tumawag si Ate Edna, tinawagan yung kasama ko, Victor, iwasan mo yan si Kuya Dulpo dahil yun lang ang kausap doon. Nagkaroon na ng COVID, iwasan mo yan. Umiiwas na sa akin ng mga tao. Di, ang sabi ng kumpanya, oy kayo, pumunta kayo doon, magpa-swab test kayo. Kayong lahat pumunta. Di kasama naman ako sa swab test. Lahat po nang umiiwas sa akin, yun po ang nagkaroon ng COVID. Totoo talaga, nandyan po ang Panginoon. Pero magpa-swab test ako, ang iyong lingkod po, negative. Ito ba ang senaryo dito? Kayong nasa online, kung takot kayong pumunta dito, pumunta na po kayo dito. Dahil mas masarap po mag-worship sa Panginoon. Nasama-sama po. Ang sabi ng Scripture, huwag mong kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. Upang palakasin ang bawat isa po, pwede po ba ang isang kahoy na nagkaroon ng apoy, ihiwalay mo yan doon sa marami. Ano po mangyari doon? Mamamatay, unti-unti siyang mamamatay. Ganon din po ang isang kapatid, kapag nang lalamig yan, hihiwalay yan, unti-unti po siyang mamamatay. Lalo na po, nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Alalahanin po natin ang pagbabalik ng Panginoon ay tulad po ng isang magnanakaw. Ang sabi po doon, however, as the scriptures say, that no one ever saw or hear, what no one ever thought could happen, it the very things God prepared for those who love Him. Kapag mahal natin ang ating Panginoon, ano man ang nangyari sa ating buhay, sa gusto natin siya, hindi, sundin talaga natin si Lord. Sa likod po noon, makikita na natin na, uy, ganun pala ang bunga ng pagsunod. Amen pa? Ang bunga po ng pagsunod, nandun po ang protection ni Lord. Nandun po ang sasamahan ka. Nandun po ibigyan ka ng wisdom. Nandun po ibibless ang mga gawa ng iyong kamay. Nandun po proteksyonan niya ang iyong pamilya. Amen pa? Pangako talaga ng Panginoon yan. Opo, pangako talaga. Yun po yung first point. Okay? Sa pangalawa, ang sabi dito sa Colossians. Okay. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaharian. Meaning, nasa kay Jesus ang ating tunay na buhay. Ano man ang ating dinadanas ngayon sa kasalukuyan, magtiwala lang po tayo sa Panginoon dahil hawak ni Jesus ang ating buhay. Amen? Ano man ang ating mga naramdaman, ipagkatiwala natin yan sa Panginoon dahil alam ni Lord yan ang ating sitwasyon and the present time. Hindi talaga yan, hindi lingid ni Lord sa bawat isa sa atin kung mayroon man tayong pangangailangan, mayroon man tayong sakit at karamdaman, si Lord po ang dakilang magagamot. Amen po? Ano man ang ating mga pangailangan, finances man yan, o relasyon man yan, si Lord po ang mag-ayos ng lahat na yan. Kung pinaghandaan tayo ni Lord ng mas mabuting bagay doon sa langit, kaano pa kaya dito sa lupa? Dahil ang pangako ni Lord, ang sabi niya, ang kanyang mga tupa, bibigyan niya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Mababasa po natin yan sa John 10:10. Your real life is Christ. Your real life is Christ, and when nasaan na yun? Okay. Your real life is Christ, and when He appear, then you too will appear with Him and share His
glory. Nais talaga ng Panginoon na yung glory ba ng Panginoon, yung glory ng Panginoon ay mag-reflect po sa atin. Kahit hindi tayo nagbahagi ng salita ng Panginoon, magugulat po yun na nakapaligid po sa atin, magtataka po yan, anong sikreto sa tao nito? Bakit punong-puno siya ng kapayapaan? Bakit? Si Jesus po ang nasa ating puso. Amen po? Tingnan po natin tawag nito, si Lazaro at yung mayaman. Si Lazaro po, nung nandito siya sa lupa, ay talagang nagtitiis siya, ng sakit, at minsan nagugutom siya, nagkukulang siya sa kanyang mga pangangailangan. Minsan namumulot lang siya ng pagkain doon sa hapag ng mayaman. Ito po, nung mamatay si Lazaro at namatay din yung mayaman, si Lazaro po nasa piling ni Abraham. At ang mayaman po nandoon po sa gitna ng Hades, ng paghihirap. Okay, take note. At yung mayaman po, ang sabi niya, Amang Abraham, kung pwede utusan mo yan si Lazaro, isawsaw at ipatak mo lang sa aking dila upang maibsan ang aking paghihirap dito sa init ng imperno na to. Ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ang narini hindi pwedeng pumariyan dahil nakapagitan sa atin ang malaking bangin. At ang pangalawa niyang utos, kung ganon, utusan niyo po yan si Lazaro na papuntahin doon sa aking mga kapatid upang pagsabihan, bigyan sila ng babala, upang sa ganon makaiwas sila sa kapahamakan. Ang sabi ni Abraham, anak, mayroon na pong nangangaral doon. Ang ibig pong sabihin dito, sa panahon ngayon, huwag po natin i-ignore yung mga narinig po natin dahil patuloy po tayong ni-remind ni Lord ang kanyang muling pagbabalik ay nalalapit na po talaga. Hindi po talaga nagbibiro si Lord talaga. Babalik at babalik talaga siya sa perfect timing. Nandyan na po talaga lahat. Pagbabalik na lang ng Panginoon. Alam po ba yung palatandaan? Ito po. Kapag naitayo na po yung templo diyan sa Israel at uupo po diyan yung Antikristo, yun na po ang kanyang muling pagbabalik. Nandiyan na po yung mga materialis, nakahanda na. Itatayo na lang. Hindi niyo po ba alam na ang mga sign po na lalaganap yung kasamaan sa buong mundo? Makikita niyo po yung bata po ng maliit. Hindi naman tinuturuan magsinungaling. Bakit sinungaling itong bata na to? Opo, dahil nakasulat talaga yan, lalaganap yung kasamaan. Makikita niyo po yung maliit, 3 years old lang, 2 years old, lumalaban sa magulang. Normal talaga yan dahil malapit nang bumalik si Lord. Kahit ngayon, yung mga kabataan talaga namang tad ng tato dito, pati dito akala na sikat na sila. Pero ang sabi ng Scripture, huwag kayong magpatato. Talagang nakasulat po talaga yan. Ang katawan natin ay templo ng Panginoon at ayaw ni Lord na sirain ang ating katawan. Ngayon, kung may tato ka na, nakakilala ka sa Panginoon, wala na tayong magagawa doon. Amen po? Kinakailangan magbalik loob tayo sa Panginoon. Pero kung nakakilala ka na sa Panginoon, tapos magpatato ka, questionably po yan. Sinisira po natin yung templo na pinahiram po ni Lord. Amen po? Amen po ba? Amen. So, ang mga anak po ng Panginoon talagang binibigyan po talaga yan ng wisdom. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi po dito sa lupa. Doon po sa langit. Sa lahat ng umiibig po sa Kanya. Sa puwento, mawala na yatang tao doon. Okay. Ang sabi doon, those who love Him, ayun, mayroon pala dyan. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Meaning, mayroon talagang aksyon na ating gagawin. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso. Meaning, higit siya maging kanino man, maging ating mga mahal sa buhay, higit nating mahalin ang ating Panginoon. Amen pa?
kahit yung loved one natin, higit po nating mahalin ang ating Panginoon. Meaning, unahin natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Example, pagising pa lang natin sa umaga, hanggang maaari, madaling araw pa lang, unahin na natin si Lord. At makikita niyo po, sa buong maghapon, nandun po yung sinasamahan tayo ng Panginoon, nandun po yung ginaguide tayo ni Lord, nandoon po yung sa bawat salita na lumalabas sa ating bibig, ay kontrolado po yan. Dahil sinasamahan tayo ng Panginoon. Pero pag gising ninyo, tanghali na, ang bigat ng katawan, hindi kayo nanalangin, dumating yung bata dyan, naasar ka na. Ayun. Buong maghapon, asar na asar ka. Dahil hindi natin nauna si Lord. Pero kapag inuna natin si Lord, buong maghapon, puro kapayapaan, puro kagalakan. Gusto niyo po ba ganon? Amen po ba? Napakasarap po yung kapayapaan po na ibibigay ni Lord sa ating puso. Ang sabi dito sa Roma, chapter 8, verse 8 and 9, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ayun naman pala. Ang nabubuhay daw sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ako po'y naniniwala ng buong puso. Tayo po'y dito ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen po? Tayo po'y lahat nandito ay mga anak po ng Panginoon. Amen po? Amen po ba? Palakpak po sa Panginoon. Eto, ang sabi dito, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. So, kung dati namumuhay tayo sa laman, iwanan na po talaga natin yan para kalugdan po tayo ng Panginoon. Wala po tayong mailihim talaga sa Panginoon. Madiliman at maliwanag, ang lahat po yan ay hayag at lantad po yan sa ating mahal po ng Panginoon. Nagsisinungaling ka man, nakikita po yan ng Panginoon. Gumagawa ka man ng hindi maganda, pangungupit, nakikita yan ng Panginoon. Gumagawa ka man mga kalukuhan na hindi alam ng iyong mga mahal sa buhay, kita po yan ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa oras na to ay magbalik loob na talaga tayo sa Panginoon upang sa Kanyang muling pagbalik, datnan tayo naglilingkod ng tapat po sa Kanya. Amen po? Sa pangalawa, and so people become enemy of God when they are controlled by their human nature, for they do not obey God's law, and in fact, they cannot obey it. Okay? Those who obey their human nature cannot please God. Masakit man pong sabihin na ang hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, hindi natin talaga may itaas si Lord. Kaya kapag nanalangin tayo, tumatalbog-talbog lang. Dahil yung nakablock po yung pader ng kasalanan. Hindi narinig ang ating dalangin sa Panginoon dahil nga nakablock po yung sin na yon. Anong gagawin natin? Magbalik loob. Isuko talaga natin kay Lord ang lahat ng ating mga nagawang kamalian at kasalanan upang sa ganon, anuman ang ating hilingin sa Panginoon ay ibibigay po niya. Niwala po kayo doon? Ako po, subok ko na talaga si Lord. Hindi man agad-agad sasagutin ni Lord, maghintay ka lang kapatid. Ibibigay sa iyo perfect timing ni Lord, hindi po timing po natin. Kaya kapag humingi tayo kay Lord, sabihin talaga natin, Lord, kung kalooban niyo po, ito po yung nais na ito po yung kailangan ko. Kung kalooban niyo po, ibibigay niyo po sa akin. At hintayin ko po yung perfect timing po ninyo. Huwag po natin porsigihin si Lord. Alam ni Lord kung kailan po niyan ibibigay. Amen pa? Eto. Minsan po, may pangangailangan ako. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Mayroon akong finances na kailangan, mayroon akong babayaran na ganito. Sabi ko, Lord, alam ko ikaw ang great provider sa aming mga buhay, kaya pinanghahawakan ko po, ibibigay niyo po ito sa akin before mag-deadline. Talagang,
Before mag-deadline, kinabukasan deadline, ngayon po binigay ni Lord. Kaya subok ko na talaga ang Panginoon ng ating pinaglingkuran. Huwag na po kayong magdalawang isip. Dahil ang pangako ng Panginoon, dito pa lang sa lupa po, sasamahan tayo ng Panginoon, poproteksyonan tayo ng Panginoon, ilayo niya tayo lagi sa anumang uri ng mga kasamaan. Kapag nagkasakit ka man, si Lord ang dakilang magagamot. Pag mayroon ka mang pinagdadaanan, tawag ka sa Panginoon, kapatid. Huwag kang magmumukmok sa sulok. Ipinidaan ka ni Lord sa trial na yon dahil nais ni Lord na tumawag ka sa Kanya. Okay, sample po. Kapag kayo'y nag-aaral, hindi ba kayo dadaan ng exam? Mag-exam tayo, di po ba? Kinakailangan ipasa po natin ang ating exam upang mag-level up yung buhay po natin, yung ating pag-aaral. Mula sa grade 1, mag-grade 2 ka, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Ganon din po yung buhay Kristiyano. Idadaan ka ni Lord sa mga trial. Upang sa ganon, malalampasan mo ang trial na yon, bibigyan ka man ni Lord ng kalakasan. Ipangako talaga niya yun eh. Ang sabi niya, wala pang pagsubok na dumating, didinasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi yan pahintulot na ikay subukin sa higit yung makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan na iyon. Ang sabi doon sa 1 Corinthians 10:13. Meaning, kapag mayroon ka pinagdadaanan, kapatid, huwag ka manghihina, tawag ka agad sa Panginoon. At sasagutin sa iyo ni Lord, perfect timing. Amen pa? So, dahil dito pa lang sa lupa, ayaw ni Lord na malungkot tayo. Ayaw ni Lord na mayroon tayong kabigatan. Kapag mayroon tayong kabigatan, tawag ka agad sa Panginoon. Dahil pinaghahandaan nga tayo ni Lord ng mas magandang bagay doon sa langit eh. Kumbaga, ang buhay natin dito sa lupa ay naglalakbay lang po. Temporary lang po talaga. Mag-edad ka man ng 40, 50, 60, 70. Bihira na po dumating ng 70 sa panahon ngayon. 80, bonus na lang. Totoo po talaga yan. So ilang taon na lang po yung ilalagay po natin dito sa lupa. Hindi po natin alam, si Lord po yung nakakalam yan. Ang importante, habang tayo nabubuhay, patuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen pa? Ang sabi po dito sa point 3, subalit ito inihayag na ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu, na sa liksik ng Espiritu, ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim ng panukala ng Diyos. Amen. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina na ang Holy Spirit po, siya ang nag-guide sa atin, siya ang nagbibigay ng tamang direksyon, siya ang nagbibigay ng wisdom, kaya nakakaiwas po tayo sa mga kasamaan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Ito yung sabi ko sa inyo kanina na ang Holy Spirit po nang siyang nag-guide po talaga sa atin. Kaya nakakaiwas po tayo sa mga kasamaan. Hindi po ba natin alam kung ano ang ating kinakanta siya yung mangyayari sa ating buhay? Totoo po yan. Kapag nagpupuri ka sa Panginoon, okay? Mga blessing, pinupuri mo si Lord, puro proteksyon ang mangyayari sa iyo. Puro blessing ang mangyayari sa iyo. Bigyan ka ni Lord ng wisdom, bigyan ka ni Lord ng kalakasan, okay? Pero kapag song leader ka na, ito sa mga song leader, sino pong song leader dito? Amen. Sa mga song leader po, hanggang maaari, huwag na po kayong kumanta ng worldly song. Opo. Pwede po ba na ang bukal na tubig na tabang at yung alat maghalo? Hindi. Okay, ito po. Kung ano po yung kinakanta natin, siya yung mangyayari. Ang sabi doon, my way. The final curtain. Pagdating sa final curtain, marami na baril doon. Maraming namatay kasi final curtain na eh. Mayroon pang kanta dyan na binuhusan ng asido, na pinukpok ng martilyo. Gusto niyo ba mangyari sa buhay niyo yun? Si Satanas, okay, ito po. Si Satanas, kinapipis po niya yung worship, talagang galing po sa Panginoon niya. Dahil ang origin po talaga ng music is si God po talaga, ang origin po talaga ng worship.
Ngayon, ito si worshiper, siya yung nag-worship, siya yung nangunguna sa Panginoon. Ngayon, ito po, nung nakita ni worshiper na marami talaga siyang naaakay, gusto niya, siya ang mamumuno. Nagagalit po si Lord, kaya itinapon po siya dito sa lupa. Kaya alam niya yung kalakalan dito sa lupa. Siya kasing nauna dito sa lupa bago si Adan at si iba. Okay, compress ko lang po para hindi tayo gaanong pastora. 10 minutes na lang. Okay. Si Satanas, siya yung nauna dito sa lupa. Kaya nung itinapon siya dito, hindi na po siya worshiper, Lucifer na siya. Okay. Kaya ang ginagawa niya, kinapipis niya yung mga worship. Kaya kapag mayroon tayong kakantahin para sa Panginoon, mag-ingat po talaga tayo. Kapag wala si Lord, wala si Jesus, wala si God, wala ang Holy Spirit, huwag po natin basta-basta ilaline up po yan dahil kinapipis po yan ni Satanas. Mag-ingat po talaga tayo. Ngayon, ang ginagawa niya, yung mga worship leader na yan, kukunin niya, ilalagay niya doon sa karaoke. Worship leader, nangunguna doon sa videoke. Anong kinakanta? Okay. Binuhusan ng asido. Pwede po ba yun? So nasasaktan po talaga si Lord. Amen po? Sa panahon talaga na ngayon, sa panahon talaga ngayon, makikita po talaga natin na sino bang iniisnat si Satanas? Yung mga lingkod po ng Panginoon. Dahil yung nasa labas, kanya na yan pabayaan na niya, kanya na yan So, maging wise talaga tayo. Paano tayo magiging wise? Sa pamagitan ng salita po ng Panginoon. Magkakaroon lang po tayo ng wisdom, nagmumula sa Panginoon, kung lagi tayong magbasa ng kanyang banal na salita. Dahil ang sabi niya, huwag mong kaligtaan, ang basahin ng aklat na yon, dilidilihin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat na yon. Nang sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ang sabi po doon saan po natin matagpuan yon? Joshua 1:9. Okay, ito ba? Malapit na po tayong magtapos. But it was to us that God made known His secret by means of His Spirit. The Spirit searches everything, even the hidden depth of God purpose. So, maging ang pinakamalalim na sikrito, ipapahayag po sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, mayroong gift of prophecy. Bago darating po yung nais ng Panginoon, mayroon na pong propesya. Meaning, bago dumating yung bagyo, mayroon pong balita diyan, umalis na kayo sa lugar na yan, dahil magkakaroon ng bagyo na darating. Sa panahon ngayon, Pero kapag si Lord po ang kumilos, wala po nakakalam. Kanino po ipapaalam? Sa mga lingkod po niya. Ngayon, sa panahon ngayon, sa kasalukuyan, yung mga lingkod po ng Panginoon, doon po ipapaalam ni Lord yung mensahe na nais niyang iparating. Sa panahon ngayon, kinakailangan mag-focus na talaga tayo sa Panginoon. Huwag na po tayong patumpik-tumpik pa. Dahil ang kanyang muling pagbabalik, ang kukunin lang po niya, yung mga tapat lang po talaga sa kanya. Amen? Ang sabi po dito sa John 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Napakahalaga talaga ang Holy Spirit na siyang patuloy nag-guide sa atin, siyang patuloy nagtuturo sa atin, nang sa ganun, maiwasan natin ang anumang mga kasamaan, maiwasan natin yung mga tukso sa buhay. Eto, maging si Jesus man tinukso ni Satanas. Alam ni Satanas na si Jesus nagpasting ng 40 days and 40 nights, ano pong ino-offer niya? Sabi niya, o sige, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato nito. Sa panahon ngayon, i-offer sa atin ni Satanas kadalasan kayamanan. Di niyo po napapansin? Kayamanan, okay? Yun yung i-offer sa atin.
Pero higit na maganda ang ino-offer ni Lord doon po sa langit. Amen pa? Alalahanin po natin na ang buhay natin dito sa lupa ay talagang temporary lang talaga. Temporary lang po talaga sa gusto niyo sa hindi. The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name will teach you everything and make you remember all that I have told you. Ang sabi po dito sa John 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tuturuan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya ng saganang kayang sarili. So, ang Holy Spirit po talaga ay siya yung mag-reveal doon sa mga lingkod po. Nasusundan niyo po ako? Nasusundan niyo po ako? Ang Holy Spirit po, siya yung magre-reveal ng bawat isa po sa atin. May mga revelation po si Lord na nais niyang iparating. Ibibigay po yan ni Lord ng bawat isa sa atin kung naandoon talaga yung puso talaga natin, pusong bukas talaga na maglingkod talaga sa Panginoon. Subukan niyo po yun. Bibigyan kayo ng mga revelation ni Lord. O ito sa iyo anak, ito yung gagawin mo. Ito anak, ito yung gagawin. Mayroon at mayroon po talaga. O ito anak, ibigay mo yan doon. Nangangailangan yon. O ito anak, sabihin mo yan doon dahil may kailangan yon. Mayroon at mayroon po talaga. Ang susi lang po dito, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Ang sabi po dito sa scripture, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Sa John 16:13, when the Spirit of truth come, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own, but He will speak whatever He hear, and He will also declare to you what is to come. Konklusyon na po tayo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mababasa natin yan sa Matthew 28 verse 20. Turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos. Sino nag-utos? Si Lord Jesus. Sino pong inutusan po ni Lord? Tayo pong lahat dito. Papaano tayo magturo sa kanila kung empty po tayo? Amen. Kinakailangan, punuin muna natin ang ating puso upang sa ganun makapag-share tayo ng banal na salita doon po sa ating mga mahal sa buhay. Upang sa ganun matupad po natin ang sinasabi dito na turuan sila, maawa po tayo sa kanila. Maawa tayo, abutin po natin sila. Sila din naman po ay mga anak ng Panginoon. Lingkod po sila. Mga anak po sila ng Panginoon. Nais ng Panginoon na maabot sila. Kapag hindi natin sila maabot, pananagutan po natin yan. Amen po? Pero kapag nahayagan nyo na sila, okay, hindi sumunod, hindi na po natin pananagutan yon. Challenge. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan, mula roon hinihintay natin, may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Nasaan ang ating tunay na bayan? Sa langit. Saan natin matatagpuan yon? Ang langit ang tunay nating bayan. So hindi pala dito sa lupa ang ating bayan, sa langit pala. Amen pa? Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Colossians chapter 3 verse 1. So tayo po tumayo. Ang mensahe po ng Panginoon ay patuloy po tayong pinalalahanan. Tayo po'y iniligtas ng Panginoon. Tayo po'y pinalalahanan ng Panginoon. Tayo po'y binibigyan ni Lord ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. Dahil ang Kanyang muling pagbalik ay tunay na lalapit na nga po. Ano man po ang ating mga pangangailangan, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, ilapit po natin yan sa Panginoon upang patuloy tayong maglingkod ng tapat sa Kanya.
Father, sa orasang ito, O God, tunay po, Panginoon, Ikaw, O Diyos, na siyang Diyos na buhay ng aming pinaglingkuran, Lord. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos, na siyang nahayag dito sa may kalagitnaan po, Panginoon. Siliyuhan niyo po, O Lord, yung mga banal na salita, O Lord, upang magrema sa bawat puso nandito po, O God. At sa bawat pangangailangan ng aking mga kapatid nandito, tunay, O God, Ikaw, O Diyos, ay siyang tanging nakakalam, Lord. Ayun sa iyong mga pangako, hindi niyo po kami iiwan, ni pabayaan man, Panginoon. Lord, i-bless niyo, O Lord, ang kanilang mga buhay. I-bless niyo, O Lord, pagpalain, magawa ng kanilang mga kamay, O God, upang mapatunayan nila, Ama, maitistitipay nila, O God, na tunay na buhay ka po, O God, na Diyos ng aming pinaglingkuran, O God. Maraming salamat, O Lord, maging sa mga nagkaroon ng mga sakit, karamdaman tunay, O Lord. Iunat niyo, O Lord, yung mapagpagaling na kamay, idampi niyo sa kanila sa bawat mga karamdaman nila, O Diyos, upang maranasan nila ang complete healing na nagmumula sa inyo, Panginoon Hesus Kristo. Salamat, O Diyos, yung katapatan at kabutihan na patuloy po namin natanggap at naranasan, O Diyos. Salamat sa yung mga salita ng isiping kalakasan sa aming buhay, spiritual, O God. Tunay na kaibuti niyo, O Diyos. Patuloy niyo, Lord, pagpalain ang bawat isang narito po, Panginoon. Maging sa wala dito, Lord, ipuin niyo ang kanilang mga puso upang sa ganun, next time sila din naman po, Lord, ay aming makasama dito sa iyong bahay panambahan. Father, sa buong isang linggo, samahan niyo po kami, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay siya patuloy mag-guide sa amin. Ilayin niyo po kami lagi, Ama, sa anumang uri ng mga sakit at karamdaman upang hindi kami mahirapan, O God. Ano man ang po, Lord, ang may mga plano, O God. Lord, bigyan niyo po kami ng tamang direksyon, O Diyos. Upang, O Diyos, ang iyong mga pangako patuloy pa namin makakamtan, O Diyos. Tunay po, Panginoon, ang aming mga buhay dito sa lupa ay temporary lamang po, O Diyos. Lamang temporary lamang ang aming mga buhay dito sa lupa. Lagi niyo po, Lord, ituon sa aming puso at isipan na ikaw, God, na siya lagi mga priority sa aming mga buhay, O Diyos, upang sa iyong muling pagbabalik, daktan niyo po kami naglilingkod ng tapat sa inyo, O God. Lord, sa inyo lamang, O dakilang Yahweh, ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamban tunay sa tanging pangalan niyo, bugtong anak na si Jesus Christ, aming tagapagligtas, at sa gabay patnubay, yung banal, Espiritu Santo, ang lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen. ng Diyos para sa atin. So, tayo naman po ay meron po bang nais magbigay ng special number para sa Panginoon? Wala.